Boss, binayaran mo na yan. Ikaw sabi mo kasi, putang ina mo, parang wala ka. Manila, di ba, sabi na... Tangina, tatawad-tawad, tapos pag binigay sa tawad. Ayun ba yung nakabunggo? Oo, yun yung nakabunggo, yung 3,000. Binayaran niya 3,000, kaya tatanga-tanga talaga eh. Oh, titingnan mo yun. Buta, tumawad-tawad ka dito eh. Tapos sasabihin mo sa akin, yung titiran mo, sinasangla. Tapos kailangan mo yung hindi na kunin. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sama na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan ating pong tatalakayin ang isa na naman sa mga malulupit na katarantaduhan ni Boy AC Garage mga kahombre ko. Napakatindi ho nito. At ito na ho ang ika-11 content natin tungkol sa pinakamalaking kupal na kontrobersyal na buy and sell dealer ng second-hand na kotse na si Boy AC Garage. At talaga namang napasama pa siya sa Wall of Fame. Kaya nga ito yung sinabi ng tropa niya, di ba? So, Simple ka lang. At nasa wala Wall ka of Fame na tayo. Oo nga. Isa na tayo sa mga musika. Kaya nga, Boss MG, grabe naman ha. Sinto-sinto to pinapatulan mo. Oo, huwag mo naman. Parang ikaw yung pagiging sinto niyan. Okay lang yon. Kasi ang mahalaga, kumikita. Ikaw naman, no? Anyway. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Kamakailan lang mga kahombre ko, may nabentahan si Boy AC Garage ng isang bulok na sasakyan mga kahombre ko ha. Ngunit nito lang, lumapit ang buyer na ito sa isang malupit na programa mga kahombre ko, programang tumutulong ha, upang ireklamo si Boy AC Garage. Ayon sa kanya, Nagtiwala ka dahil sa dami ng followers niya? Opo, maganda kasi yung mga bitaw ng bunganga niya eh. Bitaw ng bunganga niya, magaling siya magbenta. Magaling siya magano kaya... Nahikayat ka. Oo, namumurahan ako. Namumurahan ka ng sasakyan, pero mapapamura ka din. Napapamura naman. Okay. Doon sa sasakyan na inyong binili, na-close nyo. Tama po ba? Yung sasakyan. Nag-down po ako ng 60k sir. Tapos, nag-usap kami na June 15, ibibigay ko sa kanya yung kukulang ako Okay. na 150. Okay. dito mga kahombre ko, sinabi niya na 60,000 ang dinown niya. Pinag-usapan nilang babalik siya sa June 15 para bayaran ang natitirang 150,000 pesos mga kahombre ko. So yan. So in short, halos nasa 200,000 lang to mga kahombre ko. No? 210,000 pesos lang. Ang halaga ng bulok na sasakyan na to mga kahombre ko. I think mga kahombre ko, ito ho ay isang Revo mga kahombre ko. So sobrang tagal na nito, sobrang lumang sasakyan na nito mga kahombre ko. So para sa halagang 210,000, I think this is okay. Good amount ho siya mga kahombre ko, no? Para sa gantong kabulok na sasakyan. So again, kung ang sasakyan na to ay more than 20 years, which I think, yeah, meron siyang 20 years and more, wala kang dapat ireklamo. Kasi alam mo na yan sa sarili mo. Malamang sa malamang, marami nang naibiyahe yan. Everybody's mad at Boy AC Garage. Normal lang yon, di ba? Ano ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. Kaso dito mga kahombre ko, ang hirap naman talagang sukdulang mabuiset kay Boy AC. May kasalanan din yung buyer. Naintindihan naman na yan lang ang budget mo, ganito, ganyan. Kaso lang still, man. Di ba? Alam mo nang ganyan lang yung halaga ng kotse at anong ine-expect mo. O ngayon, ano nangyari sa buhay mo? Brand new na nagalawan dapat, di ba? Malamang baka nga mamaya sumabog bigla yan somewhere. Siyempre, dapat kasi ang mga ganyan, mga kahombre ko, tulad sa Europe, no? Sana marinig to ng gobyerno. Pagka 10 years and above na ang sasakyan, talagang literal ho na pinapa-scrap na yung sasakyan. Tapos magkakaroon ka lang ng konting discount sa mga auto dealer, tapos bibili ka na ng bagong sasakyan. Kaya nga sa Italia, mga kahombre ko, konti-konti lang ho ang mga sasakyan. At minimum sa isang pamilya, 2 lang ho ang pwede na sasakyan mo. Kaso lang mga kahombre ko, maganda naman ang transpo system doon. Dito naman sa atin, bulok ang transportation system. So medyo understandable naman no na hanggang sa huling hininga ng sasakyan, pipilitin pa rin talaga ng mga Pilipino kasi yan yung kakayanan nila kesa mag-transpo sila, di ba? Ang mahal
napakatagal pa. Traffic pa. Diyos ko Lord, siksikan pa. Ang gulo, mga kahombre ko. May point din naman. Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Bago pa man din dumating ang takdang araw, noong Hunyo 14, ipinaalam ni Jeffrey kay Boy AC Garage na nagkaroon siya ng problemang pinansyal. Kaya hindi na niya maituloy ang pagbili. Dahil dito, nakiusap siyang magbaback out na lamang at maibalik ang kanyang i-down payment. Ngunit ang sinagot lamang ni Boy AC Garage ay... Kinausap niyo ba itong Boy AC Garage na ito regarding sa issue na, oh sir, nagkaroon po ako ng problema, pasensya na po at magbaback out ako doon sa transaction, sana mabawi ko yung aking down payment. Oo, kinausap ko po siya nung June 14 po. Ano ang naging sagot niya? Ang sabi niya, forfeited daw yung pera ko. Forfeited daw? Oo. So once sa pagbigay mo ng down payment, kahit man hindi mo pa nagagamit yung sasakyan, forfeited na siya. Opo. Yung sasakyan hindi mo na ilabas, tama? Hindi po. Kahit kailan hindi mo na ilabas, tama? So dito, mga kahombre ko, no, may pinakita ang buyer ng naging kasulatan nila ni Boy AC, mga kahombre ko. Ito ho. I fully understand and agree that this vehicle is purchased. So nabili na, mga kahombre ko. Klaro yon, purchase. On an as-is, where-is basis. I have inspected the unit and accepted its current condition. May point na naman to, mga kahombre ko. Kasi alam niya na ang binebenta niya ay bulok. Alam niya yon. Alam niya ho, mga kahombre ko. Kaya clear to. Once na pumirma ka dito, dali ka. Dali ka. Yun lang yun. O sige na, ganito na lang. Mga bastos sa mga ibang taong umano rito. I will not hold Boy AC Garage liable for any issues, defects, or repairs needed after the transaction. So, wala na. Game over. Game over, mga kahombre. Wala na to. After the transaction, nagkaroon na ng transaction, nag-down ka na ng 60K for reservation fee, wala na yun. Game over. I fully understand and agree that this vehicle is purchased. Finished. So, sa'yo na yung vehicle. Ouch! Sakit. Yan. Kung di mo naintindihan, sana nagsama ka ng mas nakakaintindi for you. Hindi yung pipirma ka lang, may dala kang pera, yun na yun. Sorry guys, pero negosyo ho ito. Hindi ito charitable works. Kasi kung charitable works to, kay Norman ka bumili ng kotse. Di okay. Di wow. Di ba? Kaso hindi, mga kahombre ko. Dito lang tayo sa anak ni Norman. Dito siya sa anak ni Norman bumili. Kaso, sa ngayon, tama. Kaso lang, meron at merong butas yan. Boy, AC Garage yan May butas yan. At ito nga ang butas. Ikaw ba isang OFW at ikahirap nang magpadala ng pera? Kung saan pipila ka pa, lalabas ka pa ng bahay sa halip na nagpapahinga ka na lang. Buti na lang may TapTap Send. Ito ay isang remittance application kung saan sobrang sigurado ka rito. Ito na ang gamitin mong application para makapagpadala ka sa inyo ng safe at walang halong scam. At may konti din ako regalo sa inyo. Once na ginamit mo ang promo code ko na makagago, meron kang libreng $20 sa una mong pagpapadala. Ito ang iba't ibang bansa kung saan merong TapTap Send. I-try mo na. Ano pong masasagot ng ating tanggapan dito sa Gentry, Cavite na kung saan itong kumakalat na ngayon Boy AC Garage na ang dami-dami sandamakmak ang problema, pati ito dito sa aming complainant na nagbigay ng down payment pero aminado naman siya na hindi niya mapufulfill yung transaction at kaya gusto niya na lang sana mabawi ang down payment. But ang sabi, hindi, forfeited na yung down payment mo. Parang medyo naasiwa ako dun sir sa sinasabi niya na parang forfeited na. Inaamin naman niya, hindi naman niya nailabas yung sasakyan, hindi naman niya nagamit yung sasakyan, nandun lang naman sa kanya, full payment upon release. Marami na sir ang nababahala dito sa pag-oopera ng business or pag-ooperate ng ganitong klase negosyo. Itong Boy AC Garage na nagpapasikat sa social media na wala naman binatbat dun sa kanyang mga sinasabi. So, attorney, ano pong masasabi natin? Sir, bali nagkaroon kami ng inspection na aming bitelo at napagkalaman po namin na wala po silang business permit. Yung AC Garage, opo. Napagkalaman po namin na wala po silang business permit. Wala palang business permit si Boy AC Garage, mga kahombre ko. Ayun ang butas. Aray mo!
pasok at okay na sana yon mga kahombre ko, ha? Yung sitwasyon na yan. Kasi, again, pumirma siya. So, ang hirap kasuhan yon, di ba? Kaso lang, wala palang business permit si Boy AC Garage. Dahil dito, isinilbi sa kanya ang isang notice of violation kasama ang isang closure order, mga kahombre ko. So, pinasara na ang negosyo niya kung nasaan yung dati niyang address. Kaso lang, sanay si Boy AC dyan. Nakailang garahe na nga yan eh, di ba? Kulang na nga lang maging Boy AC camper na ang negosyo niyan, mga kahobre ko. Kasi parang travel siya ng travel, papalipat-lipat ho siya sa kung saan-saang syudad. Mailipat lang niya ang pagbebenta niya online kuno ng kanya mga bulok na kotse. Bossing, wala na ako doon. Ngunit, ito naman ang napakatinding paliwanag ni Boy AC Garage. Ito, pantulok to, mga kaobra. Baka matunaw utak nyo, ha. Relax, ha. Ito, sinabi niya. Bigyan po namin sa AC Garage ang 5 araw para magpaliwanag kung Yeah. bakit siya hindi dapat makasuhan sa paglabag ng aming ordinansa. Yes. So, kinabukasan naman, so nag-reply naman sa AC Garage. Ang explanation niya, sabi, wala naman siyang physical store na bakit siya kukuha ng business permit. Ayun naman pala. So, kung ako sa'yo, Manong, dapat kasuhan mo si Boy AC Garage at sana humingi ka na rin ng tulong dyan sa kausap mo at sila na mismo magkaso dito kasi mukhang unbothered kupal to, mga kaobre ko. Wala siyang pakialam sa mga pinagsasabi ng kung sino-sino man. In fairness, talaga namang iba, dekalibre talaga ang utak ng gunggong na to. Incredible, mga kaobre ko. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. At dahil dito, nag-anunsyo agad si Boy AC Garage, mga kaobre ko. Siyempre, dekalibre yan. Perp, balita ako may pinagkakabalan ka ngayon. Secret muna. Kasi syempre, Parang may nakita ako sa likod mo na pinapormahan mo. Hindi, syempre, ngayon papakita ko na siguro. It's time na siguro. It's time. Para mapakita yung na-invest. Tinatago, Yung yun. tinatago nating, kahit na medyo mahina-hina, umarangkada pa rin naman. So, eto na. Ito na ang Soon. soon natin. So, ito na ating soon. Ay, sarap naman po tayo na ilang square meter to. Utang, ang sarap naman na nabili mo, pare ko. Sarap naman ang nabili mo na lupa, pare ko. So, dito na tayo Di-display. Ay, sarap naman ang garahe natin. So, ayun, extend new garage na pagpaparkingan ng AC Garage. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta. Dahil po sa inyo to. Dahil sa mga basher at saka mga views. Dahil sa mga basher to at mga viewers natin. Kaya nagkaroon ng ganito. Nagkaroon tayo ng ganitong parkingan. Abangan nyo mga bossing ko, medyo mas maganda-ganda na ang ating lugar dito. Oo, mas Hindi mabilis. na, Transak. Hindi na Oo, looban. Hindi na masyadong looban. Kalsada agad. Kalsada agad. Paglabas at pagpasok mo, Oh, yun. kalsada na agad. Yun, So kaya highway. gusto ko lang din kayo isama. Erp. Ikaw, Erp, sa na-invest ko. Ayun, grabe, ang ganda nito. Sobrang laki na ito. Ano masabi mo, Erp, Tama na na kasha. si AC Garage Kasha dito, mga 30. mapera din pala talaga. Mas Sige, lalo pa ako, mas lalo pang magkakapera. Simple ka lang, simple. Nakakatuwa kang tao. Napakagaling mo. Lalo pa ako. Habang tinira ka pala, meron ka na palang tinatagong invest. Oh, hindi. Ganyan kasi, Erp, pag ginigipit eh. Galing. Husay mo. Di ba? Putik, matibay. Ang laki sampal nito kung kanino man nagreklamo yung matanda. Kasi imagine niyo, mga kahobre ko, wala lang. Pinakita niya yung bago niyang lupa kung saan siya magbebenta ulit ng mga kotse. Ang galing, di ba? Kahit walang business permit, ang galing. Palakpakan ng mga putang ilang to. Grabe. Ang galing. So, in short, nag-aksaya nag-oras yung matanda magreklamo dun sa programa. First. Pangalawa, nag-aksaya yung host ng programa upang kumausap ng abogado o ng mataas sa LGU. Kasi ending, tinarantado lang sila ni Boy AC Garage. O, di ba? Ayan yung problema. Because, mga kahombre ko, dapat kasi, itong mga ganitong klase ng problema, hindi ito for content lang, for hype lang. Pag may views, tuloy. Pag wala ng views, wala na. Kasi tulad niyan, hindi ba nakakahiya yung hiningian ng tulong ng programa na to? Na mataas daw ang posisyon doon sa LGU na yon? Bakit ito? Unbothered. Nothing happened. Hindi ba sa mga gantong klase ng sitwasyon, nahaharap sa sobrang tinding kahihiyan ng mga taong nasa posisyon sa bansang ito? Pagka lang kausap mo online, kausap mo sa interview, okay, gagawa. Bakit ganito? Ayan, wala. Nothing happened. Ang saya niya.
And now, patuloy na lang niya ulit gagawa yung usual niya ginagawa. Unfair naman para sa mga ibang buy and seller na kompleto de papel. I don't know. Diba? Incredible mga kahombre ko. Incredible to. Kung gusto nyong seryosohin kayo ng mamamayang Pilipino, pakitaan nyo ng pangil. Diba? O, nasa na? Wala na. Tapos na, diba? O, tapos na yung hype. Finished. Now, his life continues and yung credibility ng mga Pilipino lalong babagsak sa inyo. One love. Good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!